chapter nga Lods, sa isang mainit na panel makikita natin kung ano ang magagawa ng intermediate spear technique na kakukiha pa lang ng ating bida. Itinaas ni Jing ang kanyang sibat at sumugod ng diretso sa tigre. Sa sandaling iyon, ang napakalaking tigre, ang katawan nito ay kasing laki ng isang tangke, ay sumugod ng diretso kay Xu Jing. Ang bigat pa lang nito ay sapat na para itulak ang karamihan sa mga kandidato sa kawalan ng pag-asa. Huwag nang isipin ang matutulis na kuko sa mga paa nito at ang duguan na pangil sa loob ng malaking bibig nito. Ngunit walang takot sa mga mata ni Xu Jing. Habang sumusugod ang halimaw, tila bumagal ang kanyang sariling paggalaw. Maingat niyang pinagmasdan, pinag-aralan ang trajectory ng tigre ng may lubos na pagtutok. Pagkatapos, sa isang pagsabog ng lakas, iwinasiwas niya ang kanyang sibat sa isang malawak na arco, pinaiikot ito tulad ng isang higanteng windmill, at sinalubong ang papalapit na mga kuko ng isang malakas na hampas. Ang marahas na pagbangga ay nagpabagal sa pag-atake ng tigre sa isang iglap, na parang natigilan sa lakas ng maliit na tao sa harap nito. Bahagyang nanginig ang paa nito. Masakit ang suntok. Pinayagan ni Xu Jing ang kanyang sarili ng isang nasisiyahang ngiti. Ang pagpatay sa halimaw na ito ay hindi kasing hirap ng kanyang inakala. Marahil isang Tiger King level monster lang ang talagang magpipilit sa kanya na maglabas ng mas maraming kapangyarihan. Maging isang mabuting halimaw at mamatay, bulong niya, sumusugod ng may kumpiyansa upang ilunsad ang kanyang sariling pag-atake. Umungal ng galit ang tigre, nagalit sa pagmamaliit sa kanya at itinaas ang malalaking paa nito upang sumugod kay Xu Jing. Ngunit ito mismo ang pagbubukas na hinihintay niya. Ibaba ni Jingming ang kanyang tindig, ang kanyang mahabang sibat ay tumusok ng diretso sa tiyan ng tigre. Bumulwak ang dugo habang ang sandata ay tumusok sa makapal na balahibo at matigas na balat, at naglantad pa ng nanginginig na panloob na organo. Para sa isang ordinaryong nilalang, ang ganoong sugat ay nakamamatay. Ngunit umungal lamang ang tigre sa sakit. Ang mga mababanggas na mata nito ay nakatutok kay Xu Jing na may baliw na ilaw. Ang pinsala ay nagpagising sa kanyang mabangis na instinct. Nasugatan, lalo itong naging baliw. Sumugod itong muli ng walang pag-iingat. Tunay na karapat-dapat na maging isang level 1 monster. Ang vitalidad nito ay kahanga-hanga. Hindi inaasahan ni Jing na matatapos ito ng isang suntok. Hindi nang hindi ginagamit ang kanyang mga espesyal na kakayahan. Gayunpaman, ang pagkabaliw ng tigre ay nakagulat sa kanya. Sumugod ito sa kanya, humahampas ng paulit-ulit gamit ang mga kuko nito. Bawat hampas ay kasing bangis ng anumang predator ng pamilya ng pusa. Ngunit wala sa mga atake nito ang nagawang mapanganib si Xu Jing. Gumalaw siya nang mabilis at may katumpakan, umiiwas sa bawat suntok ng madali. Bagaman bumubuhos ang dugo mula sa mga sugat nito, patuloy na lumaban ang halimaw ng walang tigil. Hindi mapigilan ni Jing na handgun ang vitalidad nito. Ngunit para sa kanya, ito ay isang ligaw na hayop lamang na nagpupumiglas sa bitag ng isang mangangaso. Kapag nahuli ka, walang anumang pagpupumiglas ang makakapagligtas sa iyo. Ang katapusan ay kamatayan pa rin. Malamig niyang naisip, humihila pabalik upang lumikha ng distansya. Pinatatag niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang lakas sa sibat, pinapalakas ang sandata gamit ang kanyang enerhiya. Sa isang biglaang pagsabog na hampas, ibinagsak niya ito sa bungo ng tigre. Ang pinahusay na suntok ay mapanira. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabali ng buto at bumagsak ang halimaw na walang buhay sa lugar. Agad na lumabas ang isang system notification. Napatay mo ang isang level 1 monster. Lakas puntos plus 14. Lumaki ang mga mata ni Xu Jing. Ang pagpatay sa isang level 1 beast ay nagbigay sa kanya ng halos doble ng puntos kumpara sa level 0 creatures. Nagliwanag ang kanyang tingin sa pagkasabik. Ibig sabihin, mas malakas ang halimaw, mas malaki. Ang mga gantimpala, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang manghuli ng marami hanggat maaari at mag-ipon ng mas maraming ability points. Mahigpit na hinawakan ang kanyang sibat, tumakbo siya patungo sa direksyon kung saan pinakamalakas na umuungal ang mga halimaw. Kailangan niyang sulitin ang pagkakataong ito. Ang mga guho ay nahahati sa 4 na zona, ang outer perimeter, ang center, ang core, at ang inner core. Karamihan sa mga kandidato ay halos walang lakas upang manatili sa labas. Ilan lamang ang naglakas loob na pumasok sa center.
Tungkol naman sa core, maging ang mga piling. Estudyante ng Jonchung First High ay maingat na naglalakad doon. Ang martial arts exam ay tatagal ng buong 12 oras. Sa panahong ito, ang mga prinsipal ng bawat paaralan at ang mga homeroom teacher ng bawat klase ay kinakailangang manatili sa buong panahon. Sa ngayon, ang mabilis na pag-akyat ni Xu Jing sa mga ranggo ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Tama, Teacher Tran, tanong ng isang tao, ano ang nangyayari sa estudyante mong si Xu Jing? Bakit hindi ko pa naririnig ang isang tulad niya sa klase mo na napakaraming kandidato ang nakikipagkompetensya ngayong taon? Ang katotohanan na nagawa niyang makarating sa top 50 ay kahanga-hanga na. Teacher TR, talagang isa kang natatanging instructor. Iminumungkahi ko na magbigay ka ng talumpati sa end-of-year assembly. Ibahagi mo ang iyong mga pamamaraan sa pagtuturo sa lahat. Napapalibutan ng maraming kasamahan, labis na nahiya si Teacher Tran. Siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit biglang naging ganoon kalakas si Xu Jing. Naguguluhan, sinubukan niyang ipaliwanag na ang tagumpay ng kanyang estudyante ay nagmula sa kanyang sariling pagsisikap at na wala siyang gaanong kinalaman dito. Siyempre, walang silbi ang kanyang paliwanag. Walang nagmamalasakit. Lahat ng mata ay nanatiling nakatutok sa mga ranggo. Kakalabas lang ni Xu Jing mula sa rank 32 patungong rank 25, na may 372 puntos. Ang pinakanakagulat sa kanila ay ang kanyang score ay tumaas ng 44 na puntos sa isang update. Ano ang nangyayari dito? Bakit ang score ni Xu Jingming ay tumataas ng napakabilis? Kumunot ang noo ni Principal Xiao Yao habang si Chief Examiner Jiang Wenxin ay bumubulong ng mga kalkulasyon sa kanyang sarili. Ayon sa mga scoring rules ng martial arts exam, ang pagpatay sa isang top-tier level 0 monster ay nagbibigay ng humigit kumulang 6 hanggang 8 puntos. Ang pagpatay sa isang level 1 tier 2 monster ay nagbibigay ng humigit kumulang 14 hanggang 16 na puntos. At tandaan na ang mga smartwatch na nagtatala ng mga patay ay may 4th na segundong pagkaantala. Para sa score ni Xu Jing na tumaas ng 44 na puntos sa isang iglap. Bulong ni Xiao Yao sa pagkalito, ngunit mahinang ngumiti si Jiang Wenxin at tinapos ang pag-iisip. Ibig sabihin sa loob ng wala pang 4 na segundo, pinatay niya ang 5 top tier, level 0 monsters o 3 level 1. Tier 2 monsters. Sapat na ang alinmang kaso upang patunayan ang kanyang nakakatakot na lakas. Marahil ay hindi pa siya kasing galing ni Chu Mingyang o ng mga nangungunang kandidato, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay tiyak na nasa antas ng top 10. Pagkatapos ay lumingon si Jiang Wenxin, naguguluhan ang kanyang ekspresyon. Principal Jiao, bakit hindi ko pa naririnig na binanggit mo ang ganoong estudyante noon? Nagbigay ng kakaibang ngiti si Xiao Yao. Sa totoo lang, ang estudyanteng ito ay sumabog lamang sa kakayahan sa exam ngayon. Tungkol naman sa kanyang background, kailangan kong tanungin ang kanyang homeroom teacher. Sa gayon, hinailan niya si Teacher Tran Pham mula sa karamihan at sinenyasan siyang magulat. Nakaharap sa matalim na tingin ni Jiang Wenxin. Kinabahan si Tran Pham, bahagyang yumuko bago magsalita. Principal Chief, sa aking kaalaman, si Xu Jingming ay nagising lamang ng isang E-rank ability. I-rank. Kumunot ang noo ni Principal Xiao Yao. Teacher Tran, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nagbigay ng mapait na ngiti si Tran Pham. Hindi. Principal, hindi ako nagkakamali. Bago ang exam, pinayuhan ko pa nga siya na huwag nang lumahok sa martial arts division. Sa totoo lang, nagsimula na rin akong magduda kung walang pagkakamali sa kanyang pagpaparehistro noong una siyang nagising. Kung totoo na mayroon lamang siyang I-rank ability ngunit kaya pa ring magpakita ng ganito, kung gayon ay mayroon siyang uri ng napakalaking talento sa ibang aspeto, sabi ni Jiang Wenxin sa isang mapag-isip na tono. Sa kasamaang palad, dahil hindi pa siya nakapasok sa top 10, hindi namin mapapanood ang kanyang combat footage. Maghintay lang. Sa kanyang lakas, mapapasama siya sa top 10 sa lalong madaling panahon. Makikita natin. Lahat pagkatapos. Bilang Chief Examiner, natural sa kanya ang pasensya. Ngunit ang kanyang mga salita ay lalo lamang nagpalalim sa pagkabahala ni Principal Xiao Yao. Binigyan sila ni Jiang ng makahulugang tingin. Pagdating ng panahong iyon, malalaman natin kung bakit patuloy na tumataas ang kanyang score. At kung mapatunayang pandaraya,
Ang kanyang boses ay unti-unting nawala ng may masamang hudyat. Wala ni Principal Xiaoyao o Teacher Tranfam ang ideya kung bakit biglang naging ganoon kalakas si Xu Jing. Ngunit alam nilang dalawa na kung mapatunayang pandaraya, hindi sila makakatakas sa parusa. Dahan daw ang lumipas ang oras habang patuloy na nagbabago ang mga ranggo sa martial arts sa gitna ng dagat ng mga pangalan na tumataas at bumababa. Isang partikular na pangalan ang patuloy na umaakyat. Sa wala pang isang oras, nakapasok na si Xu Jingming sa top 10. Lumaki ang mga mata ni Duangi sa gulat nang makita ang kanyang pangalan. Ang kanyang hinala ay kumpirmado na ngayon. Si Xu Jingming ang sumire sa training hall kahapon. Si Xu Mingyang, nang makita ang pangalan ni Xu Jing, ay nakaramdam lamang ng pagiging hindi pamilyar. Hindi pa niya naririnig ang taong ito noon at nagtaka kung sino siya at gaano siya kalakas. Nang makapasok si Jingming sa top 10, ipinakita ang kanyang combat footage sa malaking screen para obserbahan ng lahat ng guro. Sa sandaling iyon, katatapos lang niyang pumatay ng isang level 1 Shadow Cat, na nagbigay sa kanya ng 14 na puntos. Ngumiti siya sa kasiyahan. Napakagaling ng efficiency ng pangangaso ng mga halimaw sa Central Zone. Pagkatapos ay napansin niya ang drone camera na nakalutang sa itaas. Kinukunan siya. Ibig sabihin, isa lang. Opisyal na siyang nakapasok sa top 10. Ang exam na ito ay idinisenyo upang subukan ang lakas ng mga kandidato. Kung mas mataas ang iyong score, mas maraming pribilehiyo ang matatanggap mo. Walang intensyon si Xu Jinping na itago ang kanyang kapangyarihan. Ang pagpasok sa top 10 ay simula pa lamang. Pagkatapos niyang buksan ang kanyang status panel, pangalan Xu Jing. Rank Awakener Ability Violet Heaven Divine Thunder. Physique 141. Spirit 160 Hz. Skills, Spearmanship Advanced Wind and Thunder Break Beginner. Ability Points 312. Nagulat si Xu Jingming. Mayroon na siyang mahigit 300 ability points. Ngunit hindi pa rin umuusad ang kanyang ranggo. Kumunat ang kanyang noo. Mayroon lamang dalawang posibilidad. Una, ang paglampas mula sa Awakener patungo sa ability user ay nangangailangan ng napakalaking puntos, 300 ay hindi pa rin sapat. Pangalawa, ang proseso ay may espesyal na kondisyon. Kung hindi ito natugunan, kahit ang sistema ay hindi makakatulong sa kanya na mag-level up. Upang mag-evolve mula sa Awakener patungo sa isang tunay na ability user. Kailangan niyang matutunan ang paraan ng paglinang ng mga kakayahan. Kaya ganoon pala, dahil hindi ko pa natutunan. Hindi ako makakapag-rank up. Si Xu Jingming ay tahimik na nag-isip. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, halos hindi siya naiiba sa isang tunay na gumagamit ng kakayahan. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay patuloy na pagandahin ang kanyang mga pangunahing katangian o kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, ipinamahagi ni Xu Jinping ang lahat ng kanyang puntos. Physique plus 200, Spirit dagdag 112, Physique 141, Writing Arrow 181, Spirit 160 Hz, Right Pointing Arrow 182 Hz. Sa isang iglap, bumuhos ang kapangyarihan sa kanyang katawan, ang kanyang isip ay naging mas malinaw kaysa dati. Ang pagod na naipon niya mula sa patuloy na paglalakbay sa labanan ay nawala ng walang bakas. Sa nasirang Central Zone, ang hangin ay amoy dugo na hinaluan ng matapang na amoy ng mga hayop. 10 tigre ang umikot sa bangkay ng isang rhino, ang kanilang mga mata ay nagmamasid sa paligid na parang nagbabantay. Sa gitna, isang tigre ang malayang kumakain, malinaw na ang pinuno. Ang mga halimaw ay nahahati sa mga nangangaso ng mag-isa at sa mga nabubuhay sa mga kawan. Ang mga tigreng ito ay ang huli. Para sa isang ordinaryong kandidato, ang pagharap sa ganoong kawan ay nangangahulugan lamang ng isang opsyon. Retreat. Ngunit sa mga mata ni Xu Jing, ang kanyang itim at puting mga pupil ay kumikinang sa naglalagablab na hangarin sa labanan. Ito mismo ang kanyang hinahangad. Kung pupuksin niya ang kawan na ito, makakakuha siya ng napakaraming ability points. Habang naghahanda siyang kumilos, naramdaman niya ang isang papalapit. Bigla siyang lumingon, malamig ang boses. Sino dyan? Lumabas ka. Napansin na kita. Mula sa mga anino ay lumabas si Chu Mingyang, nakangiti. Ang iyong perception ay matalas. Hindi ko inaasahan na may detect mo ako.
At hindi ko inaasahan na makakapasok ka sa top 10. Bahagyang nagulat si Xu Jingming. Sa pagkakaalala niya, hindi pa sila nagkikita. Paano nalaman ng lalaking ito ang kanyang pangalan? Nakangiti pa rin, ipinaliwanag ni Xu Mingyang. Kilala ko ang lahat ng sapat na malakas upang makapasok sa Central Zone. Nang makita ko ang isang bagong lumabas, nahulaan ko na ikaw ang rising star, si Xu Jing. Sa gayon, naintindihan ni Xu Jing kung paano siya nakilala ni Xu Mingyang. Pagkatapos ay itinuro ni Xu Mingyang ang mga tigre sa unahan. Nandito ako para sa kawan na iyon. Ang pinuno ay isang mid-level monster. At may 10 pang level 1 na tigre, walang paraan na kayang talunin ng isang tao ang mga ito. Kaya, iminumungkahi ko na magtulungan tayo. Ngumiti lamang si Xu Jingming, umiling. Hindi na kailangan. Ako lang ay sapat na para paksain silang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking video. Nais ko sa inyo ang walang katapusang kaligayahan at kagalakan sa buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video, mangyaring bigyan ako ng like at mag-iwan ng komento upang ipakita ang inyong suporta. Taos puso akong nagpapasalamat mga lods.